In fact, halos kalahati ng mga kalihim dapat siguro magbitiw na kasi talagang binigyan sila ng 2 taon, hindi natin nararamdaman ang kanilang presensya, no? Tignan mo naman ngayon, no? Nagkakaroon tayo ng red alert sa kuryente, nagkakakulangan ng tubig, no? Hindi ko maintindihan kung ano nang gagawin. Yung basics man lang. At siyempre, yung patuloy na pagtaas pa rin ng presyo ng mga bilihin at saka yung mababang sahod, no? So, sa totoo lang, ang daming problema ng administrasyon at si VP Sara ay hindi kasama sa problema na yan. In fairness nga, nagulat nga ako nung nagsalita si First Lady dahil sabihin man lang na mas okay pa raw si VP Leni na kesa doon sa ginawa ni VP Sara, no? Pero sa katunayan lang, wala pang maanghang na salita na binibitawan ang ating VP Sara kay PBBM. Meron siyang maanghang na salita na binitawan laban sa teroristang CPP-NPA at lahat naman talaga ng mga Pilipino ay wala namang mabuting masasabi dyan sa mga teroristang yan. No? So, yan ay sentimiento lamang ng publiko na isinapubliko rin ni VP Sara. Pero nandun po ako doon sa administrasyon ni Presidente Duterte and I can tell you, wala pong mabuting sinabi si VP Leni noong mga panahon na yon kay kay PRRD, no? Kaya hindi po tama na ihahambing natin ang VP Sara kay VP Leni. Pero syempre, yung mga katunggali natin sa politika, lahat sila nagsasabi, resign, resign, resign.